Hello mga ka-taxpayer! For today's video, pag-uusapan natin sino-sino nga ba ang mga pwedeng gumamit ng 8% gross income tax rate? Ano nga ba ang mga dapat ihanda sa pagpa-file ng ating income tax return using the 8% gross income tax rate? Actual na pag-fill up ng 1701 income tax return using income tax rate of 8% at kailan nga ba magandang gamitin ang income tax rate na 8%. So yan ang mga pag-uusapan natin on today's video. So yung first topic natin today, sino nga ba ang pwedeng gumamit ng 8% gross income tax rate? Baka mamaya kasi hindi ka naman pala pwedeng gumamit ng 8%, pinipilit mo yung 8%. So kailangan muna nating malaman, sino ba ang dapat gumamit ng 8%? Okay, unang-una, yung mga individual taxpayer. So ibig sabihin ho nito, hindi applicable yung 8% sa mga corporation. So individuals lang ang pwedeng gumamit ng 8% income tax rate. Ito yung mga proprietors at saka mga professionals. So pag sinabi nating professionals, they practice their profession. For example, lawyers, di ba? Meron silang mga law firm, they are engaged with their clients, di ba? So yun yung sinasabi nating practice of profession, yung mga professionals, including yung CPAs, yung mga accountants, yung mga engineers na nakikipagkontrata, so kasama sila dyan. Okay. Second condition natin, of course, hindi sila VAT taxpayer. Kasi non-VAT sila eh. Kasi di ba, alam natin na kapag yung sales natin is lumagpas ng 3 million pesos, automatic tayo ay mako-convert and gagamit na tayo ng VAT rate. Okay, so gagamitin natin yung VAT rate, hindi siya yung percentage tax. Okay. And number 3, hindi subject sa specific percentage tax rate. And number 4, kailangan is ginamit natin siya during the first quarter or initial quarter. So, ano bang ibig sabihin nung first quarter? So, sa isang taon kasi meron tayong 4 na quarter. So, yung composition ng first quarter is from January, February, March. Yung second quarter is April, May, June. Third quarter is July, August, September. And fourth quarter is October, November, December. So, kailangan ginamit natin siya on the first quarter. At kailangan din na gagamitin natin siya all throughout the year. So, gagamitin mo siya from first quarter to fourth quarter. Hindi pwedeng papalit-palit yan. Hindi pwedeng first quarter ginamit mo 8%, second quarter ginamit mo is itemized. Hindi. So, dapat gamitin mo siya for the whole year. Okay. And what is initial quarter naman? Initial quarter naman is para to sa mga taxpayer na hindi sila nag-start doon sa kanilang operation ng first quarter. For example, nag-open ako ng business, nag-register ako kay BIR July. So ibig sabihin, hindi ako pwede mag-file ng first quarter na January to March kasi kaka-register ko lang ng July. So ano yung initial quarter na ipa-file ko? Yung July, August, and September. So dapat during that period, ginamit ko is 8%. So heads up lang guys, no? Mas maganda na kung gagamit ka ng 8% is kapag nag-register ka sa BIR, kailangan piliin mo na kagad yung 8%, no? Kasi may mga tendency, no? May mga ibang RDO na kumare, excuse me lang, nag-register ka using itemized, magbabayad ka ng percentage tax. So, pwede ka naman mag-avail ng 8%. So, dapat i-update natin yung ating certificate of registration. So, may mga RDO kasi na iba, kahit na pinili mo ng first quarter is 8%, and then, kailangan, di ba, all throughout the year is 8%. Pero yun nga, dahil sa COR mo, may 2551Q ka or percentage tax. Minsan, pinipenalize nila. Kasi nga, hindi na tayo dapat mag-file kasi ginamit natin yung 8%. So, mas maganda talaga when we register our business, so kailangan piliin natin kagad is yung 8%. So, yun yung ating first topic. So, next topic natin is, ano nga ba yung mga dapat nating i-ready or ihanda kapag tayo ay magpa-file ng 1701 o annual income tax return using the 8% income tax rate, no? So first thing na kailangan nating ready, yung ating sales for the year 2024.
Actually guys, no, kailangan pa rin nating sulatan yung books natin for the expenses kasi wala namang batas na nagsasabi na kapag 8% tayo is wala nang requirement na sumulat sa expenses, no? Walang batas na nagsasabi. Even RMC rulings, BAR rulings, no? Walang nagsasabi. So, sulatan mo kahit paano yung expenses mo. But, yung talagang kailangan lang natin dito is yung sales natin for year 2024. Next is yung ating mga income tax payment from the previous quarters. Kasi yung mga payments natin from previous quarters is i-deduct natin yon dun sa ating makakompute na income tax due using the tax rate of 8%, no? So, kailangan din nating i-ready yung mga yon. And next is yung ating mga 2307 o yung mga creditable withholding taxes. So, may mga customer tayo na required silang magdeduct ng withholding tax, no? Yung creditable. So, if may mga kinaltas sa benta natin, so itong mga 2307 o creditable withholding taxes is ibabawas natin dun sa ating magiging income tax due for the year. So kumbaga ang purpose lang ng creditable withholding tax number one is in advance na ni customer mo yung tax mo na babayaran. No? So don't take that against you. Kasi ano yan parang proof yan ni BAR na sa database niya is ma-check niya kung ito bang taxpayer na to is nagbabayad o nagdi-declare ng talagang sales niya. So you have to be cautious into this, no? Especially doon sa mga income mo o yung mga benta mo na na-withholdan. So dapat nagtatali yon doon sa record ni BAR. So hindi mo siya pwedeng i-under-declare, no? But don't wag nating isipin na mag-under-declare tayo. Ang assumption kasi natin dito, dinideclare natin lahat ng sales natin. So, any creditable withholding tax, so kailangan may proof ka na 2307. Ano ba yung 2307 na yon? Ito yung certificate na kapag kinaltasan ka doon sa sales mo o sa revenue mo, ito yung proof na kinaltasan ka. So, pwede mo siyang pambawas doon sa iyong magiging income tax payment. But take note, no, hindi lahat ng withholding tax is ibabawas sa income tax. Meron kasing mga withholding tax na ibabawas siya dun sa VAT or ibabawas siya sa percentage tax, especially yung mga transactions natin within the government or with government, no? So hindi lahat ibabawas dun sa income tax. So may mga tendency na yung 2307 na hawak mo, yung purpose niya, meron siyang purpose doon na para siya sa business tax, no? Hindi siya sa income tax. So ayun yung ating second topic. And then next topic tayo. Okay, so ang next topic natin is yung actual na pag-fill up ng form o 1701 o yung actual na paglalagay ng information dun sa ating 1701 using the ABIR forms. Okay. So ito yung ating ABIR forms. So you have to download that. So kailangan meron kang laptop or desktop. Download mo lang to. So assuming naka-download na, ilagay mo lang yung tin mo dito. Ilagay mo yung tin mo dito kung saan ang lalabas yung information dyan, no? Especially if nakasave na yung data mo. Kapag hindi siya nakasave, you have to input them manually. Yung RDO code, yung line of business, yung pangalan mo, address, zip code. Yung email, importante, tama yung email guys, no? Hindi tayo pwedeng gumamit ng scam na email, no? So, kailangan yung legit na email kasi doon magsasend ang BIR ng acknowledgement na na-file natin yung income tax return natin, no? Including yung cellphone number. Minsan kasi yung cellphone number is tinatawagan tayo ng EBIR dyan, no? So, ilagay natin dyan. So, yun yung EBIR. So, piliin natin yung 1701A. So, ito yung pinaka-appropriate na ano, no, return natin if tayo ay purely self-employed or business or professional. So, wala tayong other income. So, ang gagamitin natin, 1701A, individual earnings purely from business or practice of profession. So, kailangan mong ilagay dito, lakihan natin. Siyempre, palitan mo ng 2024 yan. Pag hindi mo yan pinalitan ng 2024, hindi ka rin nag-file ng 2024. So, kailangan natin ilagay dyan, 2024. Since gagamit tayo ng 8%, it's either professional or business income. So, if hindi ka professional, piliin mo tong business income. Kung professional ka, ilagay mo tong business income. And then, income from profession. Sorry, guys. And then, date yung birthday mo. So, for example, January 1.
January 1, 2001. Of course, tayo ay Pilipino. If hindi ka Pilipino, ilagay mo dyan kung ano man yan. And then, if married ka, single, kung complicated, wala dyan na complicated. So, ang choices lang natin, single or married or widowed or legally separated. Tapos, if married, meron ba siyang income? Ino mo na lang yan. Okay. So, automatic guys, no, itong 8% na to, matitik na to. Kasi pinili natin sa taas kanina is 8%, no? Pag pinili mo kasi yung business, yung income tax rate niya na IT, oh, mawawala siya sa pagkakatik dito. So, you have to select 8%. Automatic na yan guys, no? So, paano natin i-fill up yung mga information dito? So, wala na tayong kailangan sa page 1. Dito na tayo sa page 2. So, ano ba yung kailangan natin dito? So, dito tayo sa tab na 4B. Ito ay para sa mga 8%. Ayan, no? 4B tayo, no? So, una, ang inihingi is sales. So, ito yung example natin, no? Ito yung sales natin for the year, no? For the first quarter is 300,000. For the second quarter is 450,000. Third quarter is 480,000. And fourth quarter is 595,000, no? So, ilagay natin yan. Okay. Naka-formula kasi to, no? Kaya nakaganyan siya, no? Parahin natin to, no? Okay. So, dito tayo sa first quarter, guys, no? Since annual ang fina-file natin, so ang gagawin kasi natin dyan, ilalagay natin lahat yung sales natin. Okay, for the year. For the whole year na. Di ba sabi ko sa inyo, i-ready nyo yung sales na ng buong taon. So, since ang sales natin is 1,825,000, ilagay mo dito 1,825,000. Ngayon, ang pagdideduct natin ng 250 is minsanan lang. Hindi siya per quarter. Okay na 250 times 4, hindi. So yung 250 na yan, isang deduction lang yan for the entire year. So minsan na misconceptualize natin, nakakala natin every quarter, nagdededuct tayo ng 250, hindi ho. Isang beses lang siya i-deduct for the whole year. Okay? So dito na-compute natin, yung ating tax due is 126,000. So ibig sabihin, ito lahat yung total tax due na babayaran mo. So paano ba na-compute yan? So 1,825,000 dineduct yung 250. So yung taxable income mo is 1,575. So ibig sabihin yung taxable income, ito yung amount na masasubject sa tax. So i-multiply mo lang siya ng 8%, no? So 1,525,000, multiply natin ng 8% guys, no? Para makita natin, no? 1,575,000 times 8%. So 126. So dapat, eto lahat yung babayaran mong income tax for the whole year. Okay? For the whole year. So less 250. Okay, so magkano yung taxable income mo? Sorry no, kung naririnig niyo yung aking keyboard. So 1,285,000 less 250. So 1,575. Double check lang natin kung tama yung nakuha sa ano, no? Income tax due. Okay. So ito yung ating magiging income tax due for the whole year. 126,000. So tama naman guys, no? 126,000. So ganun lang i-compute, no? Ngayon, kaya kanina 'di ba pinaredy ko sa inyo yung mga binayaran yung income tax due for the previous quarters kasi nga ililist natin siya dito. So ngayon, kunin natin yung annual, yung mga binayaran yung tax from the previous quarter, no? Burahin ko lang muna lahat ng mga to, no? Para hindi kayo malito. Okay? Since dito, ang ating sales is 300,000. Siyempre, for the first quarter, ito lang yung cumulative sales natin. So mamaya, no, i-discuss ko ano ba yung cumulative sales, no? So magle-less tayo ng 250 dito. Okay? So ngayon, since ito yung ating info for the first quarter, so 250 yung ating niless, so ang taxable income mo is 50,000. So irekta mo lang siyang i-multiply ng 8%. So mako-compute mo is 4,000. So sabi ko dito, less tax payment previous quarter,
Since ito pa lang yung quarter na initial quarter for the year, wala pa siyang binayaran previous quarter. Kaya wala siyang deduction dito. Okay, baka maghanap kayo dito ng amount. Wala kang i-deduct dyan. Kasi ayun yung initial quarter. So ngayon, ang babayaran niya for the first quarter is 4,000 pa. 4,000 na lang. I mean 4,000. Okay. So, clear tayo dyan. Ngayon, dumako tayo dun sa second quarter. So bakit natin kailangan kunin yung cumulative sales? Okay? Kailangan natin kunin yung cumulative sales kasi nga minsan lang tayo magdededuct ng 250. So akala kasi natin porke nakita mo dito every quarter no na merong 250,000 dito. Eh ganun na siyang i-compute no? Hindi. Okay? So 250 minsan lang siya i-deduct. Okay? So kunin mo yung cumulative sales, paano mo kukunin yon? 300 plus 450. So equals, lagay mo dyan yung nakuha mo. So syempre, ang makukuha natin dyan is 750,000 less mo yung 250. So ang ating magiging taxable income for the second quarter is, magkano ba? Ito lang natin sa monitor, no? I-emphasize natin, no? So 750, nakuha to. Pag inad yung dalawang sales dito, 300 plus 450. Less mo yung 250 for the whole year. So ang taxable income mo ngayon is 500,000. So multiply mo ng 8%. So ang babayaran mo na income tax due up to second quarter dapat 40,000 lahat. Okay. Ngayon, i-deduct natin ngayon yung binayaran nating tax from previous quarter dito. Okay? I-deduct natin yan dito sa second quarter. Kasi nga 'di ba, ang na-compute natin na income tax due up to second quarter is 40. Eh may binayaran ka ng 4 nung first quarter, so ang tax payable mo na lang for second quarter is 36,000. So ganun lang kadali. O ganun yung gagawin natin. So ilaless natin yung binayaran natin tax from the previous quarter. No? I hope clear pa naman tayo, no? Wala pa namang question, no? And then ituloy natin hanggang third quarter. So kunin natin yung sales natin na 480,000, no? So yung sales natin nanggaling sa right side ng Excel natin, no? So 480, so paano na-compute yon? 300 plus 450 plus 480 is 1,230,000. Deduct tayo ng 8%. Okay? Okay. So pakita natin. Oh, so kung talagang gusto niyo matutunan guys, no, para ma-compute yung annual at quarterly, kailangan mo panoorin yung buong video, no? Huwag kang tatama rin. Eh, libre na nga lang eh, no? So 1,230 less 250. So ilaless natin yan. So 980 makukuha natin. Taxable income. Multiply ng 8%. So 78,400 ang ating income tax due as of third quarter. Eh may binayaran ka ng 4,000 at saka 36. Ang total nitong dalawa is 40,000. Kaya dideduct natin yung previous quarter na income tax payment natin. So ang mako-compute nating income tax due for third quarter is 38,400 pesos. So ganun lang siya kasimple guys. So pag may question kayo guys, no, pwede kayong mag-comment sa comment section and then gagawan natin ng another video yan. And then fourth quarter tayo. Kunin natin yung sales na 595. So kunin natin yung accumulated sales. As it is tayo guys, no? As it is tayo. Sa highlights lang natin, no? Para malagyan natin ng notes, no? So tali naman tayo dito sa 185, 1825. So less 250. So 1,575 times 8%. So at ating income tax due for the whole year is 126,000. Ngayon, i-deduct natin yung mga binayaran nating taxes from the previous three quarters. So actually may madaling paraan dito eh. Kunin mo yung income tax due dyan due as of third quarter na 78,400. Kasi ito din yun eh. Ito rin yung tatlong binayaran natin na previous quarter. So, since alam na natin, no? Kasi annual yung 1701, syempre, kailangan ko ng data mo. Kung ganito yung data mo, para lang ma-illustrate natin kung paano i-compute yung quarterly tax na binayaran. Eh, nagpakita tayo ng illustration. So, ilagay na natin ngayon to doon sa 1701 na ABIR. Okay? So, ilagay natin siya dito
first payment for the 3 quarters, no? Tax payment for the first 3 quarters. Ito yung 78,400. Ito siya. Itong tatlong to. 78,400. And then, yung ating magiging tax due is 47,600. Yung still due natin na 47,600. So, tali naman siya dito, no? Hopefully, nakikita nyo, no? Kahit nag-gray siya. Ayan, no? Auto-compute naman siya. Auto-compute naman si EBAR, no? Pero syempre, kailangan may double checking ka rin. System lang yan. Baka magkamali siya, di ba? So, kailangan mo pa rin i-anticipate kung magkano dapat yung lalabas na income tax still due. So, okay na tayo dito. Pwede mo siyang i-validate. Oops, may pinapalagay. Isa number 6. Single proprietor or professional. So, dapat magja-jive yan, no? Okay na tayo dito. Validate na natin. Overpayment ba? Wala, ba't nag-overpayment? Nabura yung ating ano dito. Ano ba yung annual sales natin kanina? 1825, 250. Less natin yan. So, 47,600. Okay na tayo. Validate. And then submit. Hindi ko ito isa-submit kasi mali ito. Sample lang to. And then print tayo ng 3 copy. So, 3 copy and then i-attach natin yung 2307. So, kailangan din natin gumawa ng alpha list dyan, no? Gagawa na lang ako ng another video para dun sa alpha list. If meron kang 2307, no? Gagawa ka ng alpha list, isasubmit mo siya through online, i-submission kapag meron kang 2307. Kapag wala naman, no need to send alpha list. So, print mo lang siya, submit, print 3 copies, and then bayaran na natin siya sa ABIR. No? So, yun lang yung actual na pag-fill up, no, ng ating 1701 using 8% gross income tax rate. So, if may mga question kayo, no, huwag niyong kalimutang i-send dun sa ating dun sa ating post nyo lang dun sa ating comment section para magawan ulit natin ang video yan. Okay? So, yung last topic natin o last question natin, hindi ko muna siya, ang tanong kasi is, kailan nga ba magandang gamitin yung 8%, no? So, syempre, pag 8% ka, non-VAT ka, hindi ka vatable. So, ang other tax method kasi kung hindi ka 8% is either OSD or itemized. So, both of those method is magbabayad ka ng percentage tax na 3% based on your gross at saka magbabayad ka ng income tax based on your income. So, ibang method dyan. To simplify, no? So, syempre, magandang gamitin yung 8% kapag ang sales or revenues mo is hindi lalagpas ng 250,000 in a year. Kasi kapag pinili mo yung 8%, wala ka nang babayarang income tax, wala ka pang babayarang percentage tax, no? But if may mga figures tayo na more than 250, hindi right away na favorable lagi yung 8%. So magdedepende na ngayon yung ating decision doon sa data o sa figures, no? So kailangan nyo akong bigyan ng figures. So hindi natin masasagot na right away. Mas magandang gamitin yung 8%, hindi. Mas maganda siyang gamitin kapag ang sales or revenues mo is below 250. Kasi wala kang babayarang percentage tax. At wala ka rin babayarang income tax. Yun nga lang, if more than 250 yan, case-to-case basis tayo. Depende sa figures nyo. Depende sa expenses nyo. Kasi itemized, magmamatter yung expenses. Sa OSD, kahit naman OSD yon, may ano pa rin may impact pa rin yung 40%. Kasi doon sa dalawang method na yon, magbabayad ka ng percentage tax. So I suggest, no, para lang doon sa mabilisang sagot, sales bit na pababa, 250,000 pababa, 8%. Kapag more than 250 yung sales or revenues mo, it will depend doon sa figures ninyo. I cannot give you an absolute answer. Basta ang mabibigay ko lang sa inyo, if yung sales ninyo is less than 250 or 250 exactly, 8% ang mas magandang gamitin. Okay? So, hopefully, no, nakatulong yung video natin, no, para ma-file na natin yung ating income tax return, no? So, the deadline will be on April 15. Mas maganda kasi, habang maaga is, ipa-file na natin. Huwag na natin hintayin, umaabot yung April. Kaya naman natin i-file, Hindi naman na mahirap i-file yung ating income tax return. At ayun mga ka-taxpayer, nakatapos na naman tayo ng isang video para sa araw na ito. Para sa inyong mga question, suggestion, clarification,
huwag kalimutang ilagay sa comment section sa ilalim ng video na to. Huwag din kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kalimutang i-click ang notification bell para sa mga susunod pang video. Thank you so much para sa panonood sa aking mga videos. Remember, on RLD Tax Tutorial, anything about taxation, we will guide you for free. I am your host, Professor R. Dimla, aka Tax Master, your guide forward. So thank you very much, guys. Bye-bye.